Isang maulang gabi na malalakas ang mga kulog at kidlat ay hinahanap ng binatang si JB ang naiwala niyang proteksyong kwintas na bigay pa sa kanya ng kanyang yumaong lolo Ambo. Ngunit sa halip na kwintas ay iba ang nahanap niya ng gabing yon. Isang bagay na magsasangkot sa kanya laban sa puwersa ng mababangis na mga aswang. May dalawang taong gustong maagaw kay JB ang nahanap niya ng gabing yon. Nanganganib naman kagad maagaw yun sa kanya dahil sa kanyang kahinaan, ang madaling magtiwala sa tao. Paano na kaya ang kaligtasan ng buong baryo ni na JB kung maaagaw sa kanya ang importanteng bagay na yun? May isa ring aswang na bumubuntot sa kanya at dahil dito ay makikilala niya si Mang Dolpo na isang matandang bulag na bukas ang ikapitong pandama. Ano kaya ang papel ng aswang na yon at ni Mang Dolpo sa mga panganib na kakaharapin ni JB laban sa hukbo ng mga aswang? Madadaig kaya niya ang mga aswang at ang pinuno ng mga ito, lalo na nang malaman niyang kasabwat pala ang mga ito ng isang panday at isang antingero? Tunghayan po natin sa kapanapanibik, maaksyon at makapigil hiningang kasaysayan ng binatang si JB ang kasagutan sa mga katanungang ibinangon natin. Pero bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisa na po natin ang kwento. Nagbabadya ang sama ng panahon ng gabing yun sa isang baryo sa probinsya ng Samar. Sa kanilang munting kubo, nakatanghod sa nakasarang bintana ang isang matandang bulag. Ang 60 anyos na si Mang Dolpo. Pinakikiramdaman itong maigi ang paligid. May ibinubulong sa sarili ang matanda. Dumadalas ang pagsusungit ng panahon. Iba ang ibig sabihin nito. Parang may inihahandang kung ano ang langit. Isang bagay. Tama. Isang sandata ang itinatago ng kalikasan na nagtataglay ng kakaiba at malakas na puwersa. Ramdam ko ang init nito. Mukhang may... Nako! Tama! May bantay ito. Pero teka, bakit parang naaamoy ko sa hangin ang amoy ng anak ko? Anong kinalaman dito ni Dodong? Ang anak ko, malakas ang kutob kong buhay pa siya. Habang nagsasalita ay napapakanot ng noo si Mang Dolpo para kasing may kakaiba rin siyang napapansin sa sarili na hindi maintindihan. Nako, teka. Bakit pala ganito ang pakiramdam ko? Parang may pandama akong nabuksan. Para ring nakikinita-kinita ko ang nangyayari sa kalikasan. Hindi ito normal. Anong ibig sabihin nito? Sa labas ng kubo, sa may bandang mga puno ng saging, ay may aninong nagtatago roon. Hindi matukoy kung anong nilalang ito. Bumubulong ito sa sarili. Ang tinig nito ay magaspang at malaki na parang sa isang halimaw. Huwag kayong mag-alala, Ama. Sa kabila ng kalagayan nyo, ay di ko papayagang may mangyari sa inyo na masama. Naging kampon man ako ng dilim, ay sisikapin ko pa rin na ang kabutihan ang pananaigin.
Matapos yun, ay mabilis na nagtago sa dilim ang aninong yon. Ngunit ang bulong pala nito ay nasagap ng tumalas na pandinig ni Mang Dolpo, dahilan kung kaya lalong kumunot ang noo ng matanda. Ha? May iba pa bang tao rito sa loob ng kubo? Mukhang may kasama yata ako na hindi ko namamalayan. Saka parang boses ng isang halimaw. At bakit pala ganun ang narinig ko? Naging kampo ng dilim, pero kabutihan pa rin ng pananaigin. Aba, tinamaan ng lintik. Kakaiba na talaga itong nangyayari sa akin ngayon. Sandali, at may kailangan lang akong gawin. Nagmamadaling tumayo si Mang Dolpo mula sa silyang kinauupuan. Kinapa niya ang kanyang tungkod at mabilis na tinungo ang sariling kwarto. Binuksan niya ang isang malaking baul na gawa sa hinabing matibay na hibla ng kahoy. Kailangan kong ilabas ang lahat ng itinatago kong pagontra. Panahon na para gamitin ko ulit sila. Malakas ang kutob kong. Aktibo na naman ang mga alagad ng dilim. Baka boses ng aswang ang narinig ko kanina at nasa paligid lang sa labas. Kailangan kong magsabit sa mga dingding at magwisik na rin ng matatapang na mga langis. Apurahan ng naging pagkilos ng matanda na parabang kung hindi niya gagawin agad ang lahat ng yun ay pagsisisihan niya. At habang isinasagawa ang pagsasabit ng mga pangontra at pagwiwisik ng mga langis, ay tuluyan ng nanalasa ang pagsusungit ng kalangitan. Sunod-sunod na gumuhit ang matatalim na mga kidlat. Gayon din ang pagdagundong ng nagngangalit na mga kulog. Samantala, sa kabilang panig naman ng baryo, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan at pananalasa ng mga kulog at kidlat, ay nasa labas ang 50 anyos na si Eman. Isa itong kilalang panday ng baryo. Balot na balot ito ng kapote. Sa isang kamay nito ay hawak ang isang gasera at sa isa pa ay hawak naman ang isang mahabang itak. Sa bewang nito ay makikitang nakasabit ang ilang maliliit na mga botelyang may lamang mga langis. Malamang na mga pangontrang langis ang mga yon. Nasaan na kaya ang kutsilyong yun na ipinagawa sa akin ni Dodong? Kung bakit kasi hindi ko namataan kung saan banda yun tumilapon nang matapos ko yun. Sigurado akong may mutya ang kutsilyong yun. Pagkat mutyang metal pala ang ibinigay sa akin ni Dodong. Yun ang sabi sa akin ng antingerong si Mangustim. Sigurado rin akong hindi titigil ang madalas na pagsusungit ng panahon hanggat wala pang nakakahanap sa kutsilyong yun. Ako ang dapat makakuha nun. Hindi ako makakapayag na mapunta yun sa iba dahil ako mismo ang gumawa nun. Walang ano-ano ay isang anino ng isang nilalang ang biglang kumaluskos sa bandang likuran ni Eman. Maririnig ang pag-atungal nito. Mabilis na napalingon si Eman sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mahagip ng liwanag ng gasera ang bulto ng nilalang na yon. Aswang, sinasabi ko na nga ba? Maglilitawan na rin ng mga aswang dahil sa mutyang kutsilyo. Kailangan ko na talagang mahanap yun sa lalong madaling panahon. Hoy aswang! Hindi ako natatakot sa'yo. Sige, subukan mo lumapit at malilintikan ka. Matitikman mo kung gaano katalas ang dala kong itak. Sige, porbahan mo! Lumapit ka! Biglang kumaripas ng takbo para magtago ang aswang. Ngunit habang papalayo ito, ay naririnig pa rin ni Eman ang sinasambit nito. Hindi mo makukuha ang kutsilyo. Ako ang bantay ng mutyag yun. Hindi ka karapat dapat para doon. Hayop na aswang na ito At sino ka para magsabing hindi ako karapat dapat, ha? Saka imposibleng maging ikaw ang bantay ng kutsilyo.
Kailan pa nagkaroon ng bantay sa mutya na isa mismo ang aswang? Kalokohan mo! Sasagot pa sana ang aswang, pero minabuti na lang nitong mabilis na magtago. Sa sobrang bilis nito, ay halos hindi na nasundan ng tingin ni Eman. Ang hayop na aswang na yun, napakabilis. Paano ko masusundan yun? Kung totoo ngang siyang bantay ng mutyang kutsilyo, ibig sabihin ay kailangan ko talaga siyang masundan. Pero paano ko pa yun magagawa? Lintik, napakabilis tumakas ng damuho. Kailangan gumawa ako ng paraan para mapalitaw ulit ang hinayupak na yon. Kung kailangan ko siyang painan ay gagawin ko. Masundan ko lang siya at para madala niya ako sa pinagtataguan niya ng mutyang yon. Sa puntong yon, sa isang banda pa ng baryo, ay may hinahanap din ang 18 anyos na binatang si JB Arellano. Tulad ni Eman, ay nakasuot din ito ng kapote. Ngunit sa halip na gasera ang hawak, ay isa namang flashlight. Dahil sa panakanakang pagguhit ng matatalim na kidlat sa kalangitan, ay hindi ito makatuwid ng tayo sa takot na baka matamaan. Putik na yan, oo. Saan ko ba kasi nahulog ang kwintas na inabigay pa sa akin ni Lolo Ambo? Proteksyon ko pa naman sana yung laban sa mga elemento ng dilim. Hindi pwedeng matulog ako ngayong gabi nang wala yun. Nakakatakot. Baka dalawin na naman ako ng masasamang mga bangungot. Ay, Lolo Ambo. Kung gumagala man ngayon ng espiritu mo pakiusap, ituro mo naman sa akin kung nasan ang kwintas oh. Hindi ako matutulog ngayong gabi na hindi ko yung nahahanap. Maya-maya pa ay nakarinig si JB ng sunod-sunod na mga kaluskos sa paligid. Kaya naman ay alerto siyang nagpalinga-linga. Medyo hininaan pa niya ang sindi ng hawak na flashlight at bagyang tinakpan ng suot na kapote ang liwanag nito. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang makarinig ng parang singasing ng kung anong nilalang. Diyos ko po, tunog kaya ng kung anong nilalang yun. Halimaw? Aswang? Diyos ko po, Panginoon ko. Lolo Ambo, protektahan mo po ako sa nakaambang panganib sa paligid. Papawala na ang ungol. Mukhang lumayo na sa banda ko. Naku, Lolo Ambo. Salamat po sa proteksyon nyo ha. Pero kailangan ko pa rin mahanap ang kwintas nyo. Maya-maya pa ay muling may mga kaluskos na narinig si JB sa magkabila ang direksyon. Ang isa ay parang kaluskos na may kung anong tumatakas papalayo. At ang isa naman ay parang papalapit sa kanyang direksyon. Hanggang sa isang bulto ng tao ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki na nakasuot din ng kapote at may hawak na lumang gasera. May hawak din itong mahaba at malangis na latigo sa kabilang kamay. Bago pa makareact si JB, ay mabilis na itong lumapit sa binata at sumenyas na huwag maingay. Ang matanda ay ang 65 anyos na si Mang Gustin. Isa itong antingero. May suot itong medalyon. Huwag ka maingay. Huwag ka muna gagawa na kahit na anong ingay, iho. Makiramdam muna tayo. Hindi mo ba alam na delikadong narito ka pa sa labas ng ulanan ngayong gabi? Bakit po? Saka kahit di naman po kayo, narito din po sa labas ha. Ayos lang na narito pa ako sa labas ng ganitong oras at panahon. Dahil isa naman akong antingero. Alam ko kung paano labanan ng mga elemento ng dilim, maging ang mga aswang. Tignan mo ito. May suot akong proteksyon. Isa itong medalyon, iho. Nagtataglay ito ng malakas na puwersa na panlaban sa mga aswang at mga masasamang elemento sa paligid. Samantalang ikaw, sige nga, ano panlaban mo kung mapapaharap ka sa isang aswang? Kung hindi mo alam, ay may isang aswang akong muntikang makasalubong ngayon lang. Mabilis na tumakas palayo nang maramdaman ang enerhiya nitong medalyon ko. Pasalamat ka na lamang at nandito ako
Kung hindi, ay malamang na ikaw na ang naging hapunan ng aswang na yon. Talaga? Sabi ko na nga ba eh. Naku, salamat naman po at bigla kayong lumitaw rito. Yun na po yata yung aswang na naririnig ko kanina na umuungol o sumisingasing. Natatakot nga po ako eh. Pero hindi po kaya padala lang kayo sa akin ng espiritu ng lolo Ambo ko? At apo ka pala ni Ambo. Taga-kabilang baryo pa ako, iyo. At kilala ko ang lolo mo. Ang totoo niyan ay may ibinigay ako sa kanya dati na isang proteksyong kwintas. Kayo ang nagbigay nun kay lolo Ambo? Oo, iyo. At palagay ko ay naibigay niya na yon sa isa sa kanyang mga apo. Ikaw ba? Hindi ba ikaw ang nabigyan ni Ambo ng kwintas na yon? Naku, ang totoo po niyan eh. Yun nga po ngayon ang hinahanap ko. Kaya po nandito ako ngayon sa labas kahit umuulan at malalakas po ang mga kulog at kidlat. Naiwala mo ang kwintas? Aba, kung ganon, ay hindi mo na yun mahahanap pa. Oras na mawalay sa iyo ang kwintas na yon, ay kusa na itong matutunaw at mawawala. Ganon kabilis mawala ang proteksyong kwintas na napabayaan mo. Nangyayari yon para hindi ito makuha ng puwersa ng kasamaan. Ganun po ba? Naku po, naloko na. Lagot ako ngayon. Wala na po akong proteksyon. Tsak nadadalawin po ako ng mga masasamang bangungot kapag natulog ako ngayong gabi. Tulad na lang po ng minsan kong napanaginipan. May hawak daw po akong matalas at dugo ang kutsilyo. Para po akong isang mangangatay ng hayop. At ang matindi pa po ron ay may kinakatay raw po ko. Mga katawan ng tao. Nakakadiri po at nakakapangilabot talaga. Ayoko pong makapanaginip ulit ng tulad nun. Diyos ko po, paano na kaya to? Natigilan si Mang Gustin sa narinig na panaginip na yun ni JB. Malalim siyang napaisip habang matiin na nakatitig sa binata. Parang may ibig ipahiwatig ang panaginip mo, iyo. O sige, ang mabuti pa ay sumama ka na muna sa akin ngayong wala ka ng proteksyon. At tamang-tama, may kailangan akong siguraduhin sa'yo. May kutob akong sangkot ka sa parang abnormal na mga nangyayari ngayon na pagdalas ng pagsusungit ng panahon. Ha? Teka, ano pong ibig niyong sabihin na sangkot po ako? Saan naman po ako sangkot? Saka ko na sa iyo ipapaliwanag ang lahat. Kailangan na natin kumilos kagad. Habang papalalim ang gabi, ay sigurado akong lalo pang maglalabasa ng mga aswang sa paligid. Mga nag-aabang din sila sa sinumang. Basta, saka ko na sasabihin sa iyo ang lahat kapag daro na tayo sa bahay ko. Halika na, sumunod ka na sa akin. Hindi mo ba naririnig yon? Naaryan na naman ang mga ungol ng aswang. Naku, oo nga po no. Mukhang galit na galit ang aswang sa paligid ah. Tara na po kung ganun. Nakakatakot. Ayoko po malapa ng isang aswang. Talagang hindi ka dapat malapa, iyo. Sigurado kong magpapakalat ng kanilang lahi ang mga aswang. Yayang gawin ka nila kapag nagkataon. At nilisan na nga ng dalawa ang dakong kinaroroonan nila. Nag-abot din si Mang Gustin kay JB ng ilang dala nitong botelya na may lamang ayon dito ay pangontrang langis. Kahit anong magyari, iyo, ay wag na wag mo yang iwawala, ha? Takot dyan ang mga aswang at mga elemento ng dilim. Kapag may nagtangka sa iyo lumapit, ay wisikan mo kagad yan at mapapasok talaga sila ng matindi. Habang naglalakad sila sa dilim, sa maulang gabing yon, hindi pa man sila gaanong nakakalayo, ay nakasalubong na nila ang panday na si Mang Eman. Nagulat pa ito nang makita si Mang Gustin. Nang mapadako naman ang tingin nito kay JB, ay medyo napakunot ang noo nito. Aba, Mang Gustin, kayo pala yan. Hinahanap niyo rin ba mutyang kutsilyo? Para gano'n na nga, Eman. Pero hindi para sa akin. Gusto ko lang baka sigurong hindi ito mapapasa kamay ng mga elemento ng dilim at lalo na sa mga aswang.
Saka gusto ko rin malaman kung sino ang makakakuha nito. Para matulungan at magabayan ko, kailangan karapat-dapat ang makakuha noon. Ako ho ba, Mang Gustim? Palagay niyo po ba hindi po ako karapat-dapat para doon? Ako ho mismo nagpanday ng kutsilyong yun. Saglit na natigilan si Mang Gustim at lihim na tinansya si Eman. Napansin ni JB ang pasimpleng pagmata ng matanda sa lalaking kaharap nila. Ay, sa ngayon ay hindi ko pa masasabi, Eman. Hindi rin natin alam kung paano pumili ang mutya. Pero kung sakaling karapat-dapat ka, ay mabilis mo lang yung mahanap. Ang mutyang kutsilyo mismo ang gagawa ng paraan para makita mo itong muli. Kaya nga po hinahanap ko rin, Mang Gusting. Gusto ko po sa akin yun mapunta. Pero teka, bakit kasama niyo tong apo ni Kaambo? Tinutulungan ba niyo siya? Hinahanap din ba niya ang mutyang kutsilyo? Hindi sa hinahanap niya ang hinahanap natin, Eman. Iba ang hinahanap niya. Yung naiwala niyang kwintas na bigay sa kanya ni Ambo. Proteksyon daw niya yun eh. Sa malas ay mukhang hindi niya na yun mahahanap pa. Niyaya ko siya sumama sa akin para mabigyan ko siya ng panibagong proteksyon. Nako, kung alam mo lang, kumuntikan na itong matsyempoan ng aswang kanina na nararamdaman itong medalyong ko. Nandito lang ang aswang na yon sa paligid. Gumagala-gala. Nakita ko rin ho ang aswang na yung kanina lang, Mang Gustim. Saka matanong ko lang po kayo, posible ho bang ang isang mutya ay binabantay ng isang aswang? Muling natigilan si Mang Gustim. Malalim na pinag-isipan yon. Depende, Eman. Pero posible. Bakit mo natanong yan? Ay, wala naman ho. Naisip ko lang po. Ganitong nagsusungit ang panahon, may isang gumagalang aswang. Naisip ko lang naman po na baka bantay ng mutya ang aswang na yon. Teka po pala. Binalingan naman ni Mang Eman si JB. Di ba JB ang pangalan mo? At ang bahay niyo ng lolo mo ay doon malapit sa sapa, tama ba? Oo, tama po. At kayo naman po si Panday Eman, di po ba? Magaling daw po kayo na panday. Aba, mabuti naman pala at kilala mo ko. Siya nga pala. Kapag nakapulot ka ng kakaibang kutsilyo na malapad, kung pwede ibigay mo sa akin. Ako kasi ang gumawa nun. May parte pa nun na kailangan kong puliduin. Ibigay mo sa akin. Biglang natigilan si Eman sa pagsasalita nang walang ano-ano ay gumuhit ang isang napakatalim na kidlat at tumama malapit lang sa kinaroroonan nila. Doon sa may bandang talahiban, nakarinig din sila ng parang mahinang pagputok na para bang may kung anong sumambulat. Kasabay nito ay malakas na singasing ng isang aswang. Ano po yun? Tara po, tignan natin kung ano nangyari sa bandaron. Baka may mahiwaga po tayong makikita. Si Eman ang unang kumilos. Nang wala nang sabi-sabi, ay mabilis na itong tumakbo sa may talayban. Napasunod na lamang sina Mang Gustim at JB. Nako, ibang pakiramdam ko nito. Mukhang tinamaan ng kidlat ang mismong hinahanap namin ni Eman na mutyang kutsilyo na matador. Ano po? Kutsilyo ng matador? Oo, iho. Halika na. Sumunod ka na sa akin. Hindi ka pwedeng maiwan na mag-isa at baka biglaan dagitin ng aswang. Parang nalilito naman na sumunod si JB. Habang tumatakbo siya, ay naalala niya ang minsan niyang naging bangungot. May nabubuo siyang kutob. Nang makarating naman sila sa may talahiban kung saan tumama ang kidlat, ay pare-pareho pa silang nagulat sa kanilang nasaksihan. May nilikha ang kidlat na mababaw na butas sa lupa na nagsisimula ng pasukan ng tubig ulan. Ang tubig na pumapasok dito ay umuusok at kumukulo. Marahil ay dahil sa init na dulot ng impact ng kidlat. Sa di kalayuan sa butas na yon, ay nakita nilang nakalapag sa damuhan ang isang malapad na kutsilyo na umuusok din, at ang talim nito
ay kumikislap-kislap sa tama ng liwanag ng daladala nilang gasera at flashlight. Ngunit sa tabi nito ay nakaharang ang isang pagkapangit-pangit at sobrang nakakatakot ang itsura na isang lalaking aswang. Maskulado ang katawan nitong malangis-langis at mabalahibo. Matutulis at mahahaba ang mga kuko nito sa mga kamay. Matatalas at matutulis din ang mga pangil nito sa maumbok na bunganga. Ang suot nitong damit ay sira-sira na. Walang sino man sa inyo ang pwedeng lumapit. Aswang, tingnan nyo! May aswang! Kapwa inihinda ni Mang Gustim at Mang Eman ang mga hawak nilang latigo at matalim na mahabang itak. Mukhang tama ka, Eman. Isang aswang nga ang bantay ng mutyang kutsilyo ng matador. Humanda ka, Eman. Kailangan matalo natin ang aswang na yan para makuha natin ang mutya. Ikaw rin, JBE, ihanda mo yung bigay ko sa iyong pangontrang langis. Wisikan mo ang aswang na yan kapag tinangka kang atakihin. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni JB ang hawak na botelyang may lamang langis habang nakamata sa mabangis na aswang na titig din sa kanya na parabang sinusukat siya. Nakipagtitigan siya rito hanggang sa hindi niya na namamalayang parang nakikipag-usap siya rito sa pamamagitan lamang ng kanilang mga mata. Para namang nakukuha niya ang ibig ipahiwatig nito nang may kung anong pasimpleng isinenyas ang isang kamay nitong nasa likuran nito na siya lang ang nakakakita. Hindi yun napansin ni Mang Gustim at Eman. Eman, ano? Sabay natin sugurin ang aswang na yan. At teka, ako palang mauna. Sisikapin ko siyang iligaw palayo. Ikaw naman, samantalayin mong sunggaban ng mutyang kutsilyo. Saka mo ko tulungan sa pakikipaglaban pagkatapos. Parang natuwa naman si Eman sa suwestyon ng matandang antingero. Sige Mang Gustim. Galingan yung iligaw ang aswang na yan, ha? Ako na bahala sa kutsilyo. Ngunit bago pa man, ay inunahan na silang sugurin ng aswang. Una muna ay dumakot ito ng putik at mabilis na nilundag ang dalawa habang inihahagis ang putik. Sa kasamaang palad ay tumama ang mga putik sa mga mata ni Mang Gustim at Mang Eman. Putik na yan, oo! Ang mga mata ko! Wala akong makita! Si Mang Gustim naman ay sinikap pa ring ihampas-sampas ang hawak na nilang isang latigo. Ngunit maliksi ang aswang. Mabilis itong nakakaiwas. Si JB naman ay mabilis na tumakbo papalapit sa umuusok pa ring kutsilyo. Dali-dali niya itong pinulot tulad ng iminuestra sa kanya ng aswang. Hindi niya na inalintanang mainit ito. Ramdam niya ang init pero parang hindi naman napapaso ang kanyang balat. Tulad ng nabasa niya sa mga mata kanina ng aswang na nakipagtitigan sa kanya, ay mabilis siyang tumakbo palayo at nagtago. Tinahak niya ang papunta sa bahay nila ng kanyang yumaong lolo Ambo. Ni hindi niya na nilingon kung ano na ang nangyari kina Mang Gustim at Mang Eman. At pati na rin sa aswang na noon pala ay mabilis na ring tumakas habang patuloy na pinapalis ng dalawa ang mga putik na kumulapol sa kanilang mga mata. Buwisit na yan. Akala ko'y tuluyan na akong mabubulag, ah. Lintik na aswang na yan, oo. Matinik pala ang loko. Lagot ka talaga sa akin ngayon. Ako man, ang hapdi ng mga mata ko. Pero teka nga, Eman. Nasa na pala ang aswang na yun? Pati si JB. Nasa na ang batang yun? Tinangay na kaya ng aswang? Kapwa luminga-linga sa paligid ang dalawa. Pero ni anino ng aswang at ni JB ay wala na silang nakita. Maya-maya pa ay sabay pa silang napalingon sa banda kung saan nakalapag kanina ang mutyang kutsilyo. Aba, nasa na pala yung kutsilyo, Mang Gustim? Wala na pala sa banda ron. Malamang ay tinago ulit ng aswang na yon. Pero mas inaalala ko ay yung apo ni Ambo. Sigurado kong hindi pala yun basta-basta matatakay ng aswang na yon. Binigyan ko siya ng matapang na langis na pangontra.
imposibleng mga asang aswang nalapitan siya. Kung ganun ho, ay baka ang JB na yun ang pumulot sa mutyang kutsilyo. Nako, kailangan mapuntahan natin siya para babawi kong kutsilyo ni Dodong. Kutsilyo ni Dodong? Sinong Dodong? Ibig sabihin, ay siya talagang may-ari nun. Oo, Manggustim. Siyang mataderong nagpagawa sa akin nun mula sa isang piraso ng hindi ko batid na piraso ng batong metal na sabi nyo nga ay dati mutya pala. Walang ano-ano ay biglang natigilan sa pag-uusap ang dalawa nang makarinig sila ng kakaibang ugong na papalapit sa kanilang direksyon. Teka, anong ugong yon? Naririnig mo rin ba, Eman? Palakas ng palakas ang ugong na sinundan ng mabibilis na mga kaluskos. Ang mga kulog at kidlat noon ay tumigil na. Tanging mahinang ulan na lang ang nananalasa pa. Teka, nakakarinig ako ng mga atungal. Kayo ba, Manggustim? Mukhang naglabasa na ng tuluyan ng mga aswang. Malamang na nagtawag ang aswang na nakaharap natin kanina. At isa lang ang ibig sabihin nito. Tuluyan lang may bago ng Panginoon, ang mutyang kutsilyo. Sak na si JB ho nakakuha, Manggustim. Sinamantala ng batang yun ang sitwasyon natin kanina. Kailangan ko siya mapuntahan kagad niya yung gabi rin ito. Kikilos na sana kagad si Mang Eman para puntahan si JB. Pero hahakbang pa lang sana siya nang mapansin niyang napapalibutan na pala sila ng mga aswang. Isa-isang naglitawan ang mga ito sa kahit saang direksyon. Anak ng teteng, humanda ka, Eman. Mapapalaban tayo ngayong gabi. Kaluin mo ang botelya ko para may pangontra ka. Pahiran mo na rin yung dalawang itak. Magmadali ka! Nang gabing yun ay matinding napalaban ang dalawa sa ilang mga aswang na pumalibot sa kanila. Ang nangyari ay naging todo ingat ang mga aswang na matamaan ng itak at latigo ni Mang Eman at Manggustim. Gigil na gigil man ang mga ito. Nadambahin ang dalawa ay para namang may tinitesting lang ang mga ito, lalo na kay Mang Eman. Marahil ay inaakala ng mga ito na si Mang Eman ang nakakuha ng mutyang sandata. Yun ang mahabang itak mismo na hawak niya, ang pinaka-iniiwasan ng mga aswang. Hanggang sa unti-unting nag-atrasan ang mga aswang, naiwan namang nagtataka ang dalawa na may natamong ilang kalmot sa katawan. Samantala ng gabing yun, sa kubong kinaroroonan naman ni JB, sa labas nito ay makikitang umaaligid ang kaninang lalaking aswang na nakaengkwentro nila sa bandang una. Halatang hindi ito mapakali. Palinga-linga ito sa paligid na parang may kung anong pinangangambahan. Makaraan ay biglang natigilan at nakiramdam saglit na nanlaki ang namumulang mga mata nito. Kapag kwan ay mabilis na lumapit sa dingding ng kubong kinaroroonan ni JB. Inilapat nito ang mga tenga at matamang nakinig sa ibinubulong sa sarili ng binata. Bakit kaya ako sinenyasan ng aswang na yun kanina? Nakunin ang kutsilyong to. Ayon sa matandang kasama ko kanina, tama. Isa daw tong mutyang kutsilyo ng matador. Saka bakit parang kay gaan ng loob ko sa kutsilyong to? Pati sa aswang na yun kanina. Parang ang gaan-gaan din ang loob ko sa kanya. Tapos, maalala ko pa yung dati kong bangungot. Ano kayang ibig sabihin ng lahat ng to? Nakakatakot. Ba kung anong panganib ang idulot sa akin ng kutsilyong to ah? Teka, ibigay ko na lang kaya to kay Mang Eman na panday. Sa puntong yon, ay hindi na nakapagpigil magsalita ang aswang na si Dodong buhat sa kinaroroonan niya. Hindi na niya alintanang maaaring matakot sa boses niya ang binatang si JB. Huwag na huwag mong ibibigay ang kutsilyong yan sa panday na yun, bata. Mas makabubuting ikaw talaga magtaglay niyan. Protektahan mo ang buong baryo sa pamamagitan niyan. Ngayon na pasakamay mo na yan, ay paniguradong maglalabasan na mga aswang at magsisimula na sila sumalakay sa buong baryo.
Sukat sa narinig ay labis ngang natakot si JB. Napaatras pa nga siya palayo sa dingding kung saan nagmumula ang tinig ni Dodong. Aswang! Teka, base sa boses mo, ikaw yung aswang kanina. Tama. Wag kang papasok dito sa kubo ko. Kung di, gagamitin ko sa itong mutyang kutsilyo na to. Sige ka! Mabilis na tinangan ni JB. Ang kutsilyong noon ay medyo umuusok at mainit-init pa rin. Naramdaman niyang parang biglang may kung anong enerhiyang pumapasok sa kanyang kamay at dahan-dahang umaakyat hanggang sa kumalat sa buo niyang katawan. Huwag kang matakot sa akin, bata. Hindi ako masamang aswang kung yun ang inaakala mo. Katunayan ay ako ang orihinal na nagmamay-ari ng mutyang kutsiyong yan. Hindi ko lang akalain na mutyang batong metal pala ang naipagawa ko kay Panday Eman. Huli na, nang malaman kong oras pala na may makapulot ng mutya, ay tatambangan kagad ng mga aswang. Dahil hindi ko hawak ang mutya, sinalakay ako ng isang aswang. Nagduelo kami ng matindi at ako nanaig. Ngunit sa kasamaang palad ay nagtamo pala ako ng kagat mula sa kanya. Dahil dito ay nahawa ko ng pagiging aswang niya. Nayanggaw ako ng aswang na yon. Ganun po ba? Kung talaga mabuting aswang po kayo, mabuti pa po ay pumasok na po kayo rito sa loob at mag-usap po tayo. Pasensya na po kung pinaghinalaan ko kayo. Hindi ka na ba natatakot sa akin? Natatakot pa rin po. Pero kasi nasa akin na po umutyang kutsilyo. Oras na tangkain niyo pong lapain ako. Gagamitin ko po talaga sa inyo to. Ibig sabihin ay madali ka palang magtiwala. Hindi naman po sa ganun. Basta po, may sarili po akong dahilan kung bakit madali po ako magtiwala. Pero wag na. Ayokong lumapit sa'yo at naaamoy ko ang sariwang dugo. Ayoko magpadala sa pagiging aswang ko. Hayaan mong gabayan na lang kita sa ganitong paraan. Ang importante ay sa'yo napunta ang mutyang kutsilyo ko. Hindi dapat yan mapunta kay Panday Eman o kahit sa antingerong si Mangustim. Po? Pero bakit hindi po dapat mapunta sa kanila? Napag-alaman ko kasing may masamang balak si Panday Eman kung bakit gusto niyang makuha ang mutyang kutsilyo na yan. Kapag naging makapangyarihan siya ng dahil sa kutsilyo na yan, maghahari-harian siya sa mga aswang. Ganon din ang pakay ni Mangustim. Isa siyang masamang antingero. Pero si Mangustim po nagbigay sa lolo ang buo ng proteksyong kwintas. Palagay ko po hindi naman po siya masamang antingero. Hindi totoong proteksyon ng kwintas na yun. Sa lihim kong pagmamanman kay Mangustim, ay napag-alaman kong gumagamit din pala siya ng kapangyarihang itim. Pinagsasama niya pagiging antingero niya at ang kapangyarihang itim. Kaya wag kang magkakamaling magtiwala kaagad-agad kahit na sino sa kanilang dalawa. Sa kanyang mga napag-alaman ay napapaisip ng malalim si JB. Habang nag-iisip ay napapakamot siya sa kanyang baba at naniningkit ang kanyang mga mata. Hayaan niyo po pag-iisipan ko po mga sinabi niyo. Pero ngayong aswang na po mismo kayo. Ano po ba ang balak niyo? Ganito, bata. Ano nga palang pangalan mo? JB po. JB po ang pangalan ko. Kayo po ba? Dodong naman ang pangalan ko. Makinig ka. Ganito, JB, ang dapat nating gawin. Bali magiging informante mo ako tungkol sa magiging galaw ng mga katulad kong aswang. Kailangan matalo mo sila, lalo na kanilang pinuno. Saka may ipapakiusap pala ako sa iyo. Ano pong ipapakiusap niyo sa akin? Protektahan mo ang matanda na bulag kong ama laban sa mga aswang. At siya nga pala, hindi ka na dapat pang manatili sa kubong ito. Sigurado kung pupuntahan ka rito ni Panday Eman at Mangustim para makuha mula sa iyo ang mutyang kutsilyo. Naisip ko nga rin po yan Pero saan po ako ngayon pansamantalang tutuloy ngayong gabi?
Tamang-tama. Doon ka na lang pumisan kay Tatay Dolpo ko. Huwag ka mag-alala. Hindi siya katulad kong nayanggaw. Tao pa siya tulad mo. Mas makabubuting magsama na lang kayong dalawa. Lumabas ka na ngayon din. Pero una muna ay balutin mo yung mutyang kutsilyo ng telang itim para hindi maramdaman ng mga katulad kong aswang at para rin hindi ko maramdaman ang pagkapaso mula sa enerhiyang taglay niyan. Susundin na sana ni JB ang utos ni Dodong, pero bigla siyang may naalalang itanong. Ay, teka po pala. Kung si Panday Eman po pala ang bumuo nitong kutsilyo nyo, paano pong hindi po niya to hawak? Dapat po siya na po nagmamay-ari nito, di ba? Palihim kong nasaksiyan ang nangyari nun. Pagkatapos ng mapantay ni Panday Eman niyang kutsilyo, gabi nang mangyari yun, kitang-kita ko kung paanong biglang kumidlat ng malakas sa may pandayan ni Eman. Tinamaan ang kutsilyo, kung kaya bigla itong naihagis ng malakas sa ere ni Panday Eman. Umikot-ikot pa ito sa ere, hanggang sa lumapag malapit sa punong pinagtataguan ko. Nang sandaling yun, JB, biglang parang may nag-utos sa akin na pulutin ang kutsilyo. Itakas ko daw at itago. Nakalimutan ko na kung paano ang ginawa ko at nagawa kong damputin yung kutsilyo nang hindi ako napapano. Itinago ko sa talayban kung saan ito tinamaan ang kidlat kanina. Kanina rin ay parang naramdaman kong ikaw ang itinadhanang karapat dapat makakuha ng mutyang kutsilyo. Kaya biglang kumidlat at inilintad ang mutyang kutsilyo. Biglang nagliwanag ang muka ni JB sa kanyang mga narinig. Parang kusa pong nakikipag-ugnayan ng mutyang kutsilyo na to sa mga makakatulong niya. Tama po ba? Matalino ka pala. Ngayon ko lang din yan napagtanto. Lalo na kaninang nagkatitigan tayo. Parang kusa tayo nagkakaintindihan. Oo nga po Nagtaka rin nga po ako kanina. Kaya po pala ang gaan ng pakiramdam ko sa inyo at sa mutyang kutsilyong hawak ko. Ang galing po. Ngayon ba, ay ano ang nararamdaman mo riyan sa kutsilyo? Kanina po, parang may enerhiya pong bumalot sa buong pagkatao ko na nagmula po dito sa kutsilyo. Para pong sumapi sa akin. Diyan na magsisimulang gumana sa'yo ang kapangyarihang taglay ng mutyang kutsilyo, JB. Pero hudyat na rin yan nang nagbabantang pagsalakay ng mga aswang at iba pang elemento ng dilim. O siya, sige na. Kailangan na natin kumilos kagad. Tara na, sundan mo ko. Magmadali ka! Nang papalabas na si JB para sumunod kay Dodong, ay sakto namang namataan nila mula sa di kalayuan ang bulto ni Mang Gustim at Mang Eman na noon matapos atrasan ng mga aswang ay agad na nagpasyang puntahan ang kubo ni na JB. Naku, Mang Dodong, nariyan na po sila. Kailangan na po natin magmadali. Sabi ko na nga ba, agad ka nila pupuntahan. Teka, marunong ka ba lumangoy? Opo, marunong naman po. Bakit po? Mabuti kung ganun. Sa sapa kita panadaanin para hindi ka nila mapansin at para hindi ka rin masundan kung sakali mang may iba pang aswang sa paligid. Itali mo ng mahigpit sa bewang mo yung nakabalot na mutyang kutsilyo. Siguraduhin mong hindi yan makakalag mula sa'yo kapag lumalangoy ka na. Ako naman ay sa gilid lang ng sapadaraan pagkat hindi pwedeng lumuson sa tubig na malakas ang agos ang isang aswang na katulad ko. Gagabayan lang kita papunta sa amin ng Tatay Dolpo ko. Sa kayang flashlight mo ay patayin mo muna. Tumigil na ang ulan at lumabas na ang bilog na buwan. Madali na lang nating makikita ang paligid. Sige po, tara na po. Mabilis ngunit walang ingay na kumilos ang dalawa bago pa sila maabutan ni Mang Eman at Mang Gustim. Sa sapa sila bumaba, malapit lang sa likod ng bahay ni na JB. Dahil sa kakatapos na ulan, ay medyo malakas ang agos ng sapa. Dahil dito, ay mas napabilis ang naging paglangoy ni JB. Idagdag pang hindi pasalungat sa agos ang rutang papunta
sa bahay ni Namang Dolpo na tatay nga ng aswang na si Dodong. Mabilis lang na nakarating ang dalawa sa kanilang destinasyon at ang pagdating nila ay agad naramdaman ni Mang Dolpo. Agad nga itong napatayo mula sa pagkakahiga sa katre nito sa loob ng kubo. Noon ay matutulog na sana ang matanda. Naaamoy ko na naman ang anak ko. Saka bakit parang may kasama siya? Aha! May taglay pang mabigat. Mainit at malakas na enerhiya ang kasama niya. Ano ang ibig sabihin ng nararamdaman kong ito? Diyos ko, parang pamilyar sa akin ang pakiramdam na to. Ito na yata ang inihanda ng kalikasan. Tama. Dala-dala ng kasama ni Dodong ang isang sandata. Isang mutyang sandata. Pero mahabaging Diyos na langit. Nakikinita-kinita ko rin sa balintataw ko ang isang madugong pakikipaglaban sa puwersa ng mababangis na mga aswang. Nakapainsa na ulit ni Mang Dolpo ang kanyang baul sa pamamagitan ng hawak na tungkod para maglabas pa ng mas maraming mga pangontra nang marinig niyang may mahinang kumakatok sa pinto ng kubo. Kaya sa halip ay ang pinto kagad ang nilapitan nito. Ngunit hindi niya kagad binuksan ang pinto. Nagsalita muna siya. Dodong anak, ikaw ba yung nasa labas? Dodong, sumagot ka. Hindi ko bubuksan ang pinto hanggat hindi ka sumasagot. Tumikhim muna si Dodong sa tangkang ibahin ang boses at ibalik sa dati. Pero nang magsalita siya ay hindi naman umepekto. Tunog aswang pa rin ito. Itay, ako nga po ito si Dodong. Pagbuksan niyo po ng pinto ang kasama ko. Aba, at bakit ganyan ang boses mo, anak? Parang sa halimaw. Ikaw ba talaga yan, Dodong? Sa puntong yun, ay sinenyasan na ni Dodong si JB na magsalita. Lolo Dolpo, ako po ang kasama ni Kuya Dodong. Patawad daw po kung naging isa po siyang aswang. Yun daw po ang dahilan kung bakit hindi na po siya nagpapakita sa inyo. Pinoprotektahan lang daw po niya kayo sapagkat ayaw niya po kayong malapa. Paano ako makakasiguro sa inyong dalawa? Hindi niyo ako basta-basta maiisahan. Ako po talaga ito, Itay. May kakaiba po kayong pandama. Hindi po ba? Bakit hindi niyo po paganahin sa aming dalawa? Taglit na natigilan si Mang Dolpo at lalo pang nakiramdam. Lalong tumapang ang amoy ni Dodong at maging ang enerhiyang taglay ng mutyang kutsilyo ni JB. Dodong anak ko, sabi ko na nga ba at buhay ka pa? Kaya pala naaamoy pa kita madalas sa paligid. Saka teka pala, Dodong. Ay, tama. Ikaw yung narinig ko bandang una. Kaboses na kaboses mo. Ikaw nga din yan, Dodong anak. Dahil natiyak na ni Mang Dolpo na si Dodong nga ang dumating, ay mabilis niya nang binuksan ang pinto. Dodong anak, lumapit ka sa akin. Gusto kitang mayakap ng mahigpit. Noon pa kita pinananabikan, anak ko. Maging si Dodong ay naiyak na rin sa tagpong yun. Halatang gustong-gusto niya ring yakapin ang ama. Sa huli ay hindi rin siya nakapagpigil at tuluyan na ring niyakap ang bulag na matanda. Itay, ang itay ko. Patawad talaga, Itay. Kung naging ganito na ako, hindi ko na kayo maaasikaso sa ganitong kalagayan ko. Paano pa ako makakabawi sa pagpapalaki niyo sa akin? Ako naman sana ang mag-aalaga sa inyo ngayong matanda na kayo. Pero mukhang hindi ko na po ito gaanong magagampanan. Patawad talaga, Itay. Patawad. Ilang saglit pa, madamdaming nag-iyakan habang magkayakap ang mag-ama. Nang malubos ay sakalang naghiwalay. Si Dodong ang unang kumalas. Mabilis na umiwas palayo pagkat biglang tumapang ang naaamoy na dugo ng kanyang itay. Siya nga pala, Itay. Si JB po pala itong kasama ko. Sa pamamagitan niya, magagampanan ko pa rin po pala ang obligasyon ko sa inyo.
Siya po ang nakakuha ng mutyang kutsilyo na ako rin po ang unang nagmamayari. Siya po ang magiging tagapagtanggol ng baryo natin laban sa puwersa ng mga aswang at iba pang masasamang elemento, pati na rin ang masasamang mga tao. Sa pamamagitan niya, ay maghihiganti ako sa mga aswang. JB! Teka, Dodong, ito ba yung uli lang nag-iisang apo ni Ambo? Yung sinabi nilang madaling magtiwala sa tao? Siya nga po, Itay. Pero may sarili raw po siyang rason kung bakit madali siyang magtiwala sa tao. Pinagsabihan ko nga po siya tungkol dyan. At ano naman ang rason mo, JB Apo? Hindi magandang basta-basta na lang magtiwala sa tao. Lalo na ngayong may hawak ka ng mutyang sandata. Kung hindi mo alam, lapitin ng tusong mga aswang na nagbabalat kayo ang sino mang may tangan ng mutya. Maging mga taong may masasamang hangarin ay magiging malapit sa iyo dahil sa enerhiyang taglay mo. Pwede po bang sa akin na lang po muna ang rason ko, Lolo Dolpo? Saka na lang po ninyo malalaman kung bakit. Alam ko naman po ang limitasyon ng pagtitiwala kahit kanino eh. Sadyang may pansariling rason lamang po ako kung bakit madali po ako magtiwala. Sige, ikaw ang bahala, iyo. Ang sakin lang naman ay pagpapaalala. Ayoko lang may ibang makakuha mula sa iyo ng mutya. Hindi magandang mapunta ang mutya sa hindi karapat-dapat. Saka nararamdaman ko namang maayos ang rason mo. Palagi ko ay iyan din ang dahilan kung bakit napili ka ng mutya. Kung hindi maganda ang rason mo, hindi ka naman siguro mapipili. Habang nag-uusap sila, walang ano-ano ay bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na alulong ng mga aso sa paligid. Naalerto rito ang tatlo, lalo na si Dodong. Natutunugan na ng mga aso mga katulad kong aswang sa paligid, Itay. Ibig sabihin ay magsisimula na sumalakay ang mga aswang. Ganon din ang paghahanap sa'yo, JB. Kaya pumasok ka na sa loob, dali. Itay, isa rin yung mabuti itong pinto. Huwag kayong lalabas. Pati ang mga bintana siguraduhin yung nakasaradong maigi. Dagdagan po ninyo ang mga isinabit at iwinisik yung mga pangontra sa bawat dingding. Ilabas na rin po ninyo mula sa baulang iba pa yung malalakas na mga sandatang panlaban sa mga aswang. Itay, bigyan po niyo si JB. Ikaw naman, JB. Bantayan mo maigi ang itay ko. Protektahan mo siya. Magtulungan kayong dalawa. Malakas ang pandaman ni Itay. At nararamdaman kong mas lalo pang lumakas ang pakiramdam niya ngayon. Bawat iutos niya isundin mo lang para manatili kayong ligtas. Ako nang bahala sa mga katulad kong aswang na magtatangkang lumapit sa kubo. Sige po, Mandodong. Kami na pong bahala ni Lolo Dolpo. Kayo rin po. Mag-iingat po kayo. Samantala, sa kinaroroonan ng panday na si Mang Eman at ng antingerong si Mang Gustin, dismayado ang dalawa nang walang JB silang nadatnan sa kubo ng maglolong JB at Lolo Ambo. Pambihira. Saan kaya nagpunta ang batang yun, Mang Gustin? Baka naman kinuha na talaga ng aswang. Saan pa ba pwedeng magpunta ang batang yun maliban dito? Hindi, Eman. May mga sariwang bakas pa rin dito ng bilatilyong yon. Sigurado akong dumaan siya rito. Saka teka pala, parang may bakas din pala rito ng aswang sa paligid ng kubo. Nararamdaman ko sa pamamagitan ng medalyon ko. Sariwa pa ang mga bakas. Yun na nga po. Baka pinasok siya rito ng aswang. Hindi. Walang bakas ng aswang sa loob. Tanging dito lang sa labas. Lalo na sa may bandang bintana, malapit sa dingding na ito. Baka rito siya sa labas tinambangan, Mang Gustin. Hindi ka nag-iisip na maayos, Eman. Sa bagay, hindi mo nararamdaman ang bakas ng aswang na pares ko dahil wala ka namang medalyon. Halika, sumunod ka sa akin. Sundan natin ang mga bakas sa paligid na tinahak ng aswang kasama si JB. Nararamdaman talaga ninyo sa pamamagitan ng medalyon nyo? Oo naman. Malakas kaya ang kapangyarihan ng medalyon kong ito. Kung ganun, masusundan pa rin pala natin sila sa pamamagitan po niyan. Kailangan po nating madiliin ang paghanap sa kanila. Narinig niyo ba ang mga alulong ng mga aso? Sa pagkakaalam ko, ay hudyat yun na nakakakita sila o nakakaramdam ng mga elemento sa paligid. Malamang po na lalong naglalabasan ng mga aswang.
Tama ka. Kaya humanda ka rin, Eman. Maging alerto ka sa paligid habang sinusundan natin ang mga bakas. Mag-obserba ka habang nakasunod sa akin. Sa sapa nakarating ang dalawa kung saan dumaan sina JB at Dodong. Bakit dito tayo napadpad, Manggusting? Huwag niyong sabihing dito sa sapa sila dumaan. Putik na yan. Ganun na nga. Dito sila dumaan. Ang iniisip ko lang ay paano kayang nakalusong dito ang aswang. Baka sinadya ni JB na dito lumusong dahil alam niyang hindi siya tatangkaing sundan ng aswang. Teka ho, wala na po ba kayong nararamdaman bakas ng aswang sa paligid dito? Kinapang maigi ni Manggusting ang suot na medalyon at nakiramdam ng maigi. Teka, meron pa palang ibang bakas sa paligid. Sandali at titiyakin ko lang kung saan banda. Dito, Eman. Sa gilid pala ng sapa dumaan ang aswang. Sinundan pa rin ito si JB habang lumalangoy sa tubig. Sundan ho natin. Ganun na nga ang ginawa nila. Sinikap nilang sundan ang rutang tinahak ni Dodong sa matalahib at masukal na gilid ng sapa. Hanggang sa napapamurang biglang napatigil si Manggustim. Anak nang, biglang dumami na ang bakas na mga aswang sa banda rito, Eman. Hindi na lang iisang aswang ang dumaan dito. Marami. Alerto ka, sapagkat posibleng gumagala-gala lang sila sa banda rito. Ibig sabihin ay hindi na po natin masusundan kung saan posibleng nagtatago si JB. Hindi na po natin maaagaw ang mutyang kutsilyo. Baka gumana na po sa kanya ang kapangyarihang taglay nito. Hindi yung basta-bastang gagana sa kanya, Eman. Kahit lumipas ang isang gabi, kahit kinabukasan pa, ay may tsansa pa tayo mabawi yun sa kanya. Saka baka nakakalimutan mo ng antingero ko. Kaya kong kontrolin ang mutyang yon sa pamamagitan nitong medalyon ko. Ganun po ba? Kung ganun bukas na lang po natin siya hanapin. Ganitong mahihirapan tayo ngayong gabi. Teka ho pala. Parang malapit na ho pala tayo sa ilang kabahayan dito malapit sa sapa. Mabuti pa ho, makisilong na muna tayo sa pinakamalapit na bahay. Ayun ho, Manggusting. May kubo sa banda ron. Naku, tama. Kubo po yata tayo ni Dodong mismo. Ano ka mo? Doon ang bahay nung nagpagawa sa ilang kutsilyo gawa pala sa batong metal. Oo, mabuti pa po. Ay doon na tayo dumiretso. Matagal ko na rin pong hindi nakikita ang Dodong na yun at ang tatay niyang bulag. Ngunit ng sandaling yun pala, ay nasa paligid lang si Dodong. Kanina pa ito nagpipigil na makalikha ng anumang ingay at bastang nagmamasid at nakikinig lang. Pero nang marinig na balak ng dalawa na pumunta ron sa kanilang kubo, ay gumawa siya ng paraan para hindi sila matuloy roon. Ang ginawa niya, lumayo siya ng bahagya at lumikha ng katakot-takot na umaalingaw-ngaw na alulong. Yun ay paraan ng mga aswang ng pagtawag ng mga kasama. SOS call, kumbaga. Anong alulong yun, Manggustim? Nakakatakot Sabi ko nga, may mga aswang na nasa paligid lang natin, Eman. Nagtatawag na mga kasama para pumunta sa banda rito. Kailangan na nating mabilis na makaalis dito bago pa man sila magdatigan. Heto pa ang ilang botelyang pangontra. Saluin mo! Dumiretso na po tayo mabilis kina Dodong, Manggustim. Kailangan makarating kagad tayo ron bago pa tayo maabutan dito. At kumilos na nga ang dalawa papunta sa direksyon ng kubo ni Dodong. Ngunit hindi pa man sila ganong nakakalayo ay narinig na nila ang mga kaluskos sa paligid na parang mula sa direksyon mismo ng dapat sana ay pupuntahan nila. Anak nang, mukhang haharangan pa yata tayo ng mga aswang, Eman. Kailangan nating lumihis sa direksyon. Sa bandang kanan tayo, madali ka! Hindi, sa bandang kaliwa tayo, Manggustim. Walang mga bahay sa bandar yan. Baka maligaw pa tayo. Maniwala ka, Eman. Dito tayo sa kanan. Tandaan mo, kapag napapaharap ka sa sitwasyon tulad nito, ay kailangan mong pumili sa kanan o sa kaliwa. Palaging ang kanan ang pipiliin mo. Kahit wala po mga kabayan sa kanan? Kahit pa, saka mas madaling tumakas sa mga walang harang
kaysa sa mga kabayan. Mas madali tayo basa sa kote. Ano pang hinihintay mo? Sumunod ka na sa akin. Nariyan na mga aswang. Bahala ka kung ayaw mo sumunod. Tandaan mo, may proteksyong medalyon ako, samantalang ikaw ay wala. Hindi sapat ang hawak mo mahabang itak at ilang botelya ng pangontrang langis. Marami ang mga aswang na paparating, baka akala mo. Dahil sa mga sinabi ni Mang Gustin at napagtantong madedehado nga siya laban sa mga aswang, kung sakaling mapalaban na mag-isa, ay napilitan na ring sumunod si Mang Eman kay Mang Gustin. Samantala, dahil sa direksyong tinahak ni Mang Gustin at Eman ang punteriya ng mga tinawag niyang mga aswang, ay sinamantala naman ni Dodong ang pagkakataon para balikan si Mang Dolpo at JB. Binili na niya ang dalawa ng dapat gawin. Nakipag-usap siya malapit lang sa dingding ng kubo sa labas, sa banda kung saan pasadyang hindi nagsabit ng mga pangontra o nagpahid man ng langis si Mang Dolpo. Itay, madali kayo ni JB. Magdala kayo ng maraming mga pangontra at mga sandata mula sa baul at lalabas kayo. Teka anak, nararamdaman ko ang presensya ng maraming mga aswang sa labas. Naririnig ko rin ang parang gigil na mga ungol nila. Kung lalabas kami, ay baka mapahamak kami ni JB. Mas lalo po kayo mapapahamak kung mananatili po kayo rito, Itay. Katunayan, ay dito nga po sana sisilong sila Mang Gustin at Panday Eman. Nakita ko sila at narinig ko ang pag-uusap nila sa may sapa kanina. Kaya ang ginawa ko po ay iniligaw ko sila sa pamamagitan ng pagtatawag ng mga aswang sa bandang kinaroroonan nila. Sigurado rin po ko na bukas din ay pupunta pa rin dito sila Mang Gustin at Panday Eman. Ganun ba? Saang ligtas na lugar naman kami pupunta ni JB sa ganitong pagkakataon? Sumunod po kayo sa akin, Itay. Matagal na rin po akong nakagawa ng sikretong maliit na yungib sa gilid ng tagong bahagi ng sapa. Sinadya ko pong ihanda yun para po talaga sa inyo bilang pagtataguan ko sa inyo para ligtas kayo sa laban ng mga aswang. Sigurado ka bang ligtas kami ron, anak? Opo, Itay. Inihanda ko po yung maigi at sigurado kong walang sino man na makakahanap noon ng basta-basta. Ang pasukan nito ay tinakpan ko ng makakapal na baging na halaman. Sige na po, Itay. Maganda na kayo. Kailangan samantalahin na natin ang pagkakataon habang abala ang mga aswang sa banda ni Mang Gustin at Eman. JB, tulungan mong madali si Itay. Uminos na ang dalawa. Inutusan ni Mang Dolpo si JB na magbuklat sa kanilang aparador at maghanap ng kumot na kulay itim na siyang ipambabalot nila sa mga dadalhin na mabubuhat lamang nila. Telang itim ang kailangan para ang amoy ng mga pangontrang langis ay makulob at hindi sumingaw, para hindi maamoy ng mga aswang sa paligid. Nang matapos naman ang kanilang paghahanda, ay sinabihan ni Mang Dolpo si Dodong. Ito, anak. Handa na kami ni JB para lumabas. Bubuksan na namin ang pinto. Abangan mo kami. Sigurado po ba kayo wala na kayo nalimutang dalhin, Itay? Oo, dala na namin ang lahat ng kailangan. Ikaw, JB, kumusta ang sukbit mong mutyang kutsilyo? Narito po sa akin, Mang... pwede po bang Kuya Dodong na lang pong itawag ko sa inyo? Walang problema sa akin. Sige lang, bantayan mo maigi ang kutsilyo mo. Hindi mo dapat mawala yan. Saka wala ka bang nararamdamang kakaiba riyan? Meron, Kuya Dodong. Kanina po, nararamdaman kong umiinit at parang kumikibot-kibot po sa may tagiliran ko. Nako, senyalis na yan nang nagbabantang panganib na mangyayari kung magtatagal pa tayo rito. Paano, tara na. Sumunod na lang kayo sa akin. Ingatan niyong bawat pagakbang. Hanggat maaari ay iwasan niyong gumawa ng ingay. Alalayan mo maigi si Itay, JB. Opo, Kuya Dodong. Huwag niyo po kaming alalahanin. Sa kasabi mo nga po, ay malakas naman ang pakiramdam ni Lolo Dolpo. Ang tinahak nilang daan ay patungo na naman sa sapa. Sa mababaw na bahagi ng sapa, lumusong si Mang Dolpo at JB habang nakasunod sila kay Dodong na nasa gilid naman ng pangpang dumaan. Dodong, anak, malayo pa ba ang sikretong yungib na sinasabi mo?
Hindi naman po ganun kalayo, Itay. Huwag kayo mag-alala. Hindi tayo ganun magtatagal. Maya-maya lang po, ay naroon na tayo. Patuloy na kumilos ang tatlo hanggang sa maya-maya pa ay biglang natigilan si Mang Dolpo. Nagdali, Dodong anak! May nararamdaman akong presensya ng ilang aswang sa paligid. Naiiba ang enerhiya nilang taglay kumpara sa'yo. Naaamoy ko rin sila. Mas matapang ang kanilang mga amoy. Naku po, palagay ko ay mga aswang na mas mataas ang ranggo. Baka mga alipores mismo na pinuno ng mga aswang. Kapwa kinilabutan sina Mang Dodong at JB sa kanilang narinig. Saan banda po ang direksyon nila, Itay? Baka kailangan nating lumihis ng ruta. Mukhang pasunod sila sa atin, anak. Parang may kung anong bagay silang natuntun mula sa atin. Hindi kaya natuntun nila ang mutyang kutsilyo ni JB? Nako, teka po at kakapain ko lang po ang kutsilyo. Nalihis po pala ang balot nito. Kaya Dodong, medyo nalantad ang ilang parte. Sandali, aayusin ko lang po ang pagkakabalot. Madali ka, JB. Ilubog mo sa tubig. Sa ilalim ng tubig mo ayusin para mailigaw kung ano ang sumisigaw mula riyan. Bilisan mo at kakailanganin na rin nating magmadaling makalayo buhat dito. Ngunit habang ginagawa yun ni JB, walang ano-ano, ay biglang napasigaw si Mang Dolpo nang may maramdaman sa paligid. Bugdong anak, sa likod ka ni JB. May aswang sa bandang likuran niya. Pagkasigaw pa lang ni Mang Dolpo, ay bigla na ngang may isang aswang ang padambang lumundag sa may likuran ni JB. Ang binata sana ang sunod-sunod na makakalmot ng matutulis at matatalas na mga kuko nito. Kung hindi lang naunang lumundag si Dodong. Si Dodong sa halip ang nakasalo ng mga kalmot ng aswang. Sumingasing na naglaban ng dalawa. Maririnig ang nasasaktang pag-ungol ni Dodong. Parehong napapaso ang dalawang aswang sa tubig, kung kaya paahon silang patuloy na naglaban. Dahil sa nakikitang parang nadedehado si Dodong, ay tatangkain sanang tuluyan ng ilantad ni JB ang binabalot na mutyang kutsilyo, pero narinig niya ang babala ni Dodong nang mapansin ang balak niyang gawin. Huwag! Tumigil ka! Huwag mong ilalantad yan, JB! Huwag mo na ngayon! Pero paano ka, Kuya Dodong? Anong pwede namin gawin para matulungan ka? JB, apo, pakiramdaman mo lang yung mutyang kutsilyo. Mag-concentrate ka. Damin mo ang enerhiya niyan. Una ay nag-atubili pang sumunod si JB. Ngunit habang nakikita niyang lalong nadedehado si Dodong sa kalaban, ay napasunod na rin siya. Mariin siyang pumikit at mahigpit na tinignan ang nabalot na niyang mutyang kutsilyo. Walang ano-ano ay naramdaman ni JB na nagpabalik-balik sa katawan niya ang mainit-init na enerhiya ng kutsilyo. Hanggang sa maramdaman niyang parang umakyat ito sa kanyang ulo at hanggang biglang uminit ang kanyang mga mata. Nang idilat niya ang mga mata, ay muli niyang sinulyapan ang banda ng naglalabang sina Dodong at isa pang aswang. Pareho pang natakot ang mga ito. Maging si Mang Gustim ay natakot. Paanong hindi ay biglang naging kulay apoy ang mga mata ni JB. Pumikit ka, Kuya Dodong! Huwag kang titingin sa mga mata ko! Ang kalabang aswang ni Dodong ang salip ay matalim na tinitigan ni JB. Nagtagumpay naman siyang matitigan ito sa mata, ano pat nagsimulang mag-iba rin ang kulay ng mga mata nito. Medyo nagkaroon din ng konting kulay na parang sa apoy. Ngunit dahil sa labis na takot, ay binawi kagad ng aswang ang pagkakatitig nito kay JB at mabilis na kumaripas ng takbo patakas. Katakot-takot ang pag-atungal. Hahabulin pa sana ni Dodong ang aswang na yun, ngunit pinigilan siya ni JB. Huwag niyo na po siyang habulin, Kuya Dodong. Hayaan mo na siyang makatakas. Hindi maaari, JB. Malamang ipapaalam niya sa kanilang pinunuan tungkol sa'yo. Kapag nalaman ng pinunuan tungkol sa'yo, ay tsak nakikilos kagad sila at gagawa ng plano para mahuli at matalo ka. Magmamadali sila. Hindi mo pa naman ganong gamay ang mutyang kutsilyo mo. Nang puntong yun,
ay bumalik na sa dati ang mga mata ni JB. Ngunit nang makita naman niya ang dugo ang itsura ni Dodong, ay bigla siyang nanginig. Unti-unting nanghina at hinimatay. Mabuti na lang at napakiramdaman kagad yun ni Mang Dolpo. Alerto nitong hinawakan ang kamay ng binata. Dodong, alalayan mo kami! Madali ka! Ano nangyari sa kanya, Itay? Epekto ho kaya ng nilabas niyang kapangyarihan ng mutya ng kutsilyo? Hindi, Dodong. Hindi yun ang nararamdaman ko sa kanya. Kung ganun, ay ano po ang dahilan ng pagkakaganito niya? Buhatin mo na lang siya, anak. Kailangan makarating na muna tayo sa sinasabi mo sikretong yungib. Doon na lang natin pag-usapan ang lahat. Sige na. Habang nararamdaman kong natutuliro pa ang enerhiya ng mga aswang na matataas ang ranggo. Ang nailis ang enerhiya ng kutsilyo ni JB dahil sa nangyari kanina. Sige po, pero umahon na rin po kayo. Sa gilid na lang po tayo na sapa dadaan. Hindi ko kayo maaalalayan sa tubig. Mabilis ngunit maingat silang kumilos patungo sa kanilang destinasyon. Nang makarating naman sila sa sikretong yungib, ay kagad inayos ni Dodong ang mga kailangang ayusin. Pagkalapag niya sa wala pa ring malay na si JB sa ibabaw ng isang malaki at malapad na bato. Inalalayan din niyang makaupo. Sa kalapit ding medyo malapad na bato si Mang Dolpo. Makaraan ay sinindihan niya ang ilan pang sulo na nakasabit sa bawat dingding ng yungib. Sa pamamagitan ng isang sulong, hinayaan niyang nakasindi nang lumabas siya rito sa bandang una. Matapos matiyak na maayos na ang lahat, ay binalikan ni Dodong si JB. Wala pa rin siyang malay, Itay. Pero humihinga naman siya at ayos naman ang tibok ng kanyang puso. Teka, lumayo ka na muna sa kanya, Dodong, at baka matuksukan lapain siya. Alalahanin mong hindi ka na normal na tao. Nang sandaling yon ay biglang nagtaka si Dodong sa napansin sa sarili. Teka po pala, Itay. May napapansin akong kakaiba sa sarili ko. Ano? Ano napapansin mo sa sarili mo? Parang hindi na po ako naaakit sa samyo ng dugo ni JB, Itay. Pati na rin po sa inyo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Baka dahil lang dyan sa amoy ng sarili mong dugo. Maanong himuran mo pala yung mga sugat mo para muling maghilom? Ang alam ko ay agad na maghihilom ang sugat ng isang aswang kapag hinimuran nila ito. Ginawa nga yun ni Dodong, pero lalo lang siyang nagtataka sa sarili. Dahil kahit hindi niya na naaamoy ang sariling dugo at sariwang dugo na ni JB at Mang Dolpo ang naaamoy, ay hindi pa rin siya naaakit o natatakam sa mga ito. Ngayong hindi ko na po naaamoy ang sarili kong dugo, Itay, at dugo na lang po ninyo ni JB ang naaamoy ko, ay hindi pa rin ako naaakit o natatakam sa amoy nyo. Teka, pakikiramdaman nga kita saglit. Baka kung ano ng kalokohan na nangyayari sa'yo. Baka kagagawan ng aswang na dumamba sa'yo kanina. Baka kinargaan ka ng kung anong mapagkunwaring kamandag. Ngunit sa halip na si Dodong ang mapakiramdaman ni Mang Dolpo, ay may kakaibang enerhiya naman siyang nararamdamang sumisingaw sa katawan ni JB. Aba, teka! May hudyat na ipinahahatid sa akin ng enerhiya ng mutyang kutsilyo ni JB. Alam ko na kung bakit biglang nawalan ng malay kanina si JB. Ano pong dahilan, Itay? Paano na ito? Paano niya magagampanan ng maayos ang pagiging tagapangalaga ng mutya ng kutsilyo mo, Dodong? Tay, ano pong ibig niyong sabihin? May isang malalang kahinaan si JB, anak, na maaaring makaapekto sa kanya kapag napalaban na siya sa hukbo ng mga aswang. Takot siyang makakita ng dugo. Manginginig siya at hihimatayin kapag nakakita ng dugo. Ano ho? Pero bakit siya pa rin ang napili ng mutya kung may ganyan po pala siyang kahinaan? Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano natin siya matutulungan, Dodong. At teka, pagtutuunan ko na lang muna ng pansin ng maigi at masakit sa ulo
ang inihatid sa akin. Mariing pumikit si Mang Dolpo. Sa tindi ng hudyat ay napapahampas siya ng hawak na tungkod. Nang matapos ay halos hingalin siya at habol hininga. May iniutos sa akin na gawin ng mutyang kutsilyo, Dodong. Madali ka. Maghanap ka ng kahit na anong bagay sa paligid na kulay manilaw-nilaw na berde at ibigay mo sa akin. Kulay manilaw-nilaw na berde po. Oo, anak. Yung pala ang paboritong kulay ni JB. Sige na. Maghanap ka kagad habang hindi pa nanunumbalik ang malay niya. Hindi naman nahirapang maghanap ni Dodong, pagkat sa mga baging lang mismo sa may bukana ng yungib ay may namataan kagad siyang sariwang mga usbong na kulay manilaw-nilaw na berde. Namitas siya ng isang usbong at kagad ibinigay kay Mang Dolpo. Ang sumunod na ginawa ni Mang Dolpo ay kinuha niya ang mutyang kutsilyo sa may tagiliran ni JB at inalis ang balot nito. Teka, Itay. Bakit parang hindi ako naapektuhan yan habang tinatanggalan niyo ng balot? Alam ko rin kung ano nangyari sa iyo, anak. Sinamantala pala ng enerhiya ng mutyang kutsilyong ito na lihim kang ihanda para sa gagawin ko ngayon para maayos natin ang kahinaan ni JB. Nangyari ang lahat kaninang kinarga mo si JB, anak. Nang madikit ang balat mo sa kanya, ay humawa sa balat mo ang enerhiyang lumulukob sa kanya mula sa kutsilyo. Ang nangyari, nabaliktad ang pang-amoy mo sa kanyang dugo. Pati rin pala ako ay nalagyan din ng enerhiya dahil nadidikit din ako kay JB. Kaya kahit pati dugo ko ay hindi na rin mabango sa pang-amoy mo. Dahil din sa ilang enerhiyang pumasok sa iyo, kung kaya hindi ka na ganong naapektuhan dito sa kutsilyo ngayon. Ang galing naman po ng kutsilyong yan. Palibasa po kasi ay ako ang unang nakahawak niyan. Mukhang yun po ang mas tamang paliwanag kung bakit naging posible ang lahat ng ito, Itay. Ganun na nga. O siya, ihanda mo na yung braso mo at susugatan kita nitong kutsilyo. Ano po? Pero bakit niyo po ako susugatan? Kailangan ng dugo mo para mabaliktad ang kulay ng dugo sa paningin ni JB para hindi na siya matakot sa kulay nito. Kaya po pala kailangan ng isang bagay na kulay manilaw-nilaw na berde at dugo. Papatakan niyo ng dugong aswang ang usbong. Alam ko na po ang gustong mangyari ng enerhiya ng mutyang kutsilyo. Babaligtarin ang kulay ng dugo at gagawing kulay manilaw-nilaw na berde na paboritong kulay naman ni JB. At hindi lang basta-basta babaligtarin. Iba rin na magiging tingin niya sa pagdaloy, pagbulwak o pagtilamsik ng dugo. Magiging para rin itong mahika na parang pulbos na nagniningning. Hanep po pala, sa ganung paraan nga naman ay mukhang kawiwilihan pa niyang makipaglaban sa mga aswang. Magiging parang laro lamang sa kanya ang lahat. Nang gabing yon, matagumpay na naisagawa ni Mang Dolpo ang pagbaliktad sa kahinaan ni JB. Ngunit ng gabi ring yun ay isang alyansa ang nangyari sa pagitan ng puwersa ng mga aswang at ng antingerong si Mang Gustim at ng panday na si Mang Eman. Nangyari kasing nang makorner sila ng mga aswang ay nakiusap si Mang Gusting na huwag silang patayin ng mga ito. Bilang kapalit ng kanilang buhay ay maglilingkod daw sila sa mga ito at magiging kaalyansa ng mga ito. Gagamitin din ni Mang Gustim ang kanyang medalyon at pagiging antingero para tulungan ang mga aswang na matalo ang may hawak ng mutyang kutsilyo. Nakarating sa pinuno ng mga aswang ang alok na yon ni Mang Gustim at pumayag naman ito. Pinapasok si Mang Gustim at Mang Eman sa balwarte ng mga aswang at nagsagawa sila ng sandugo. Maliban pa rito ay kinargahan ng pinunong aswang si Mang Gustim ng mahikang itim nito, maging si Mang Eman. Ang naging resulta ay nangitim ang mga palibot ng kanilang mga mata. Tanda yon na kalahating tao na sila at kalahating aswang. Maging ang medalyon ni Mang Gustim ay kinargahan din ng pinunong aswang ng mahika nitong itim. Matapos ang lahat, muling pinalaya ng pinuno ang dalawa na may mahigpit na atas at babala
sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Oras na bumaliktad sila. At sumapit na nga ang kinabukasan. Sa loob ng sikretong yungib na kinaroroonan ni na JB, Dodong at Mang Dolpo ay makikitang aligaga at alalang-alala si Dodong. Maging si Mang Dolpo ay napakunot ng noo. Ano ka mo? Nawawala si JB. Sigurado ka ba, Dodong? Oo, Itay. Kanina ko pa siya hinahanap sa palibot nitong yungib. Pero kahit anino niya ay wala. Gamitin nga po ninyo ang kakaibang talas ng pandama nyo at baka matukoy niyo po kung nasaan siya. Nag-concentrate naman ng maigi ang matandang si Mang Dolpo at pinagana ang kanyang ikapitong pandama. Nako, hindi maaari. Wala nga rito si JB, anak. May natutuntun akong bakas ng enerhiya ng kanyang mutya, pero parang napakalayo nito mula rito. Pambihira. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Ang mabuti pa'y lumabas ka ngayon din sa kuweba at hanapin mo siya. Hindi magandang mag-isa lang siya, pagkat magiging lapitin siya ng puwersa ng masasamang mga elemento at enerhiya sa paligid, lalong-lalo na ng mga aswang. Ngunit lingid sa kaalaman ng mag-amang Dodong at Mang Dolpo ay pinuntahan pala ni JB ang bahay mismo ni Mang Gusting na nasa kabilang baryo pa. Hinatagpo niya ang matandang antingero na nang mamataan niya ay lihim na napangisi. Kunwaring alalang-alala itong sumalubong pa sa binata. JB, iho! Diyos ko, ikaw ba yan? Dako, pumasok ka rito, magmadali ka. Saan ka ba pumaroon simula kagabi? Ikaw talaga bata ka. Talagang nag-alala ko sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Hinanap ka namin kung saan-saan kagabi ni Eman. Mabuti na lamang at buhay ka pa pala. Natigilan sa pagsasalita si Mang Gustim nang biglang ilahad ni JB sa harap nito ang mutyang kutsilyo. Medyo napaatras ang matanda kasabay ng lihim na pagkislap ng mga mata nito. Ang mutyang kutsilyo? Pambihira. Ikaw pala talaga nakakuha nito, JB. Pwede po bang iwanan ko muna sa inyo to, Mang Gustim? Naisip ko po kasi na makabubuting sa inyo ko muna to ipagkatiwala dahil isa po kayong antingero. Babalik din po ako para kunin yan. Makikipagkita lang po ako kay Panday Eman. May importante po akong itatanong sa kanya. Ayaw ko lang pong ipakita sa kanya yan at baka po bigla niya pong agawin sa akin. Ay, yun lang ba? Ay, wala problema, iho. Ligtas sa akin ang mutyang kutsilyong ito. Ako nang bahalang magtago dito. At salamat pala sa tiwalang binigay mo sa akin. Hindi ka nagkamali sa pinagkatiwalaan mo. Salamat po, Mang Gustim. Ingatan niyo po mabuti yan, ha. Babalik din po ako agad dito. O sige, walang problema. Hihintayin kita. Bilisan mo, ha? Pagkaalis ni JB sa bahay ni Mang Gustim, ay binalikan naman niya sa kanilang baryo si Panday Eman. Nakipagkita rin siya rito. Ito man ay nagulat nang makita si JB. Namutawi rin ang nakakalokong ngisi sa mga labi nito. Oh, JB, naparito ka. Alam mo bang kung saan ka namin hinanap kagabi? Akala namin nadagit ka na ng mga aswang eh. At teka, siya nga pala. Sabihin mo nga, ikaw ba ang nakakuha ng... Biglang napalunok ng laway si Mang Eman nang biglang ilahad sa kanya ni JB ang tutukuyin sana nito. Hindi ba't sa inyo to, Mang Eman? Heto, ibinabalik ko na sa inyo dahil kayo ang gumawa nito eh. Kayo rin na nagsabi na ibigay ko to sa inyo. Kaya heto na po, inyo na po ang kutsilyong to. Ibinibigay mo talaga sa akin to. Pero, teka, salamat sa tiwala, JB, ha? Hindi mo pagsisisihan na pinagkakatiwalaan mo pala ako. Pero bilang kapalit, humiling ka ng kahit na ano sa akin at ipagkakaloob ko sa'yo. Sige, kahit ano, sabihin mo lang.
Sandaling nag-isip si JB, saka ngumiti. Simple lang naman po ang hihilingin ko sa inyo, Mang Eman. Ano yun? Sige, sabihin mo sa akin. Gawin niyo lang po ang kailangan gawin. Ihanda ang dapat na ihanda sa paparating na gabi sa tulong po niyang Mutyang Kutsilyo. Huwag niyo pong sayangin ang tiwala ko sa inyo. Matapos yun, ay umalis na si JB. Hindi na niya napansin ang matalim at nagbabantang titig sa kanya ni Mang Eman. Maging ang ibinubulong nito sa sarili ay hindi na niya narinig. Pambihira talaga. Ganun lang naman pala kadaling makuha sa batang yon itong Mutyang Kutsilyo. Kung ano-ano pa ang mga sinasabi. Si Raulo yata yun. Pwes, humanda kayo mamayang pagsapit ng dilim. Ako ang unang-unang lalapa sa'yo. Hindi sa sekretong yungib nagbalik si JB. Sa halip ay sa kubo nila ng kanyang lolo Ambu siya pumaroon. Sa loob nito ay nagsagawa siya ng kakaibang ritual na itinuro sa kanya ng espiritu ng Mutya ng Kutsilyo sa kanyang panaginip. Habang isinasagawa niya yon, lihim na naglalabas ng manipis na puting usok ang naging 2 kopya ng Mutyang Kutsilyong ibinigay niya kina Mang Gustin at Mang Eman. Ang mga usok na ito ay hindi na malaya ng dalawa na pumasok sa kanilang mga ulo. Samantala, sa yungib naman na kinaroroonan ni Mang Dolpo at Dodong, biglang naalerto ang ika-7 pandama ng matanda. Kaya pala ay may hudyat na inihahatid dito ang espiritu ng Mutyang Kutsilyo. Ano nangyayari sa akin? Ano itong mga nakikita kong pangitain sa balintataw ko? Dodong anak, lumapit ka rito, bilisan mo. Alalayan mo ako pagkat malakas ang hudyat na nasasagap ko. Parang nagbumula ito sa enerhiya ng Mutyang Kutsilyo ni JB. Ha? Sandali at nariyan na po ko, Itay. Heto, kumapit po kayo maigi sa akin. Itay, ano po bang nakikita ninyo? Nakikita ko si Panday Eman at kasama niya ang isang matanda na nasa baluarte ng mga aswang. Pero bakit parang pareho silang may hawak na Mutyang Kutsilyo na kaparis ng kay JB? Sandali, ano bang ibig sabihin nito? Nakuha nila kay JB ang Mutyang Kutsilyo. Pero bakit ganun? Bakit dalawa? Ho, hindi pwede yun, Itay. Si JB, hindi niyo po ba siya nakikita? Hindi ko nakikita si JB, iyo. Pero parang siya ang nagpapadala ng hudyat na ito. Teka, susubukan kong sundan ang enerhiyang hudyat para malaman ko kung nasaan siya. Pero bago pa man yun magawa ng matandang si Mang Dolpo, ay bigla namang naputol ang hudyat. Lintik na yan! Bakit ganun? Biglang naputol ang hudyat! Nang sandaling yon, nakarating na pala sa yungib si JB. Nauna pa siyang makarating bago lubusang matapos ang hudyat, kung kaya bigla yung naputol. Humahangos na pumasok sa yungib si JB. Lolo Dolpo! Lolo Dolpo! Natanggap po ba ninyo ang hudyat? Sabihin po agad din nyo sa akin kung saan banda ang baluarte ng mga aswang na nakita nyo. Lulusubin po natin kagad ang mga aswang. Kailangan pong maunahan natin sila bago pa man lumubog ang araw. Sabihin nyo na po sa akin. Ang Mutyang Kutsilyo mo, JB, totoo bang nakuha sa'yo ni Mang Gustim at Panday Eman? Sabihin mo. Sinadya ko po yun, Kuya Dodong. Nagkunwari po akong ipinagkatiwala ang Mutyang Kutsilyo sa kanila. Ginawan ko po silang dalawa tulad ng iniutos sa akin sa panaginip ko. Pero bakit mo naman basta-basta ibinigay? Para po makapasok sa isip ni Mang Gustim at Mang Eman ang enerhiya ng mutya at matunto ng baluarte ng mga aswang. Yun na nga pong ipinadala kong hudyat sa inyo dahil kayo raw po ay may ika-7 pandama.
Kaya sabihin niyo na po sa akin kung saan banda ang baluarte ng mga aswang, Mang Poldo. Baliw ka ba, JB? Paano naman tayo lulusob dun? Ngayong ganyang wala na sa'yo ang mutyang kutsilyo. Sige nga, paano natin magagawa yun? Sandali, Dodong. Parang nakukuha ko na ang gustong mangyari ng mutya. Ang mabuti pa, sundin na lang natin ang gustong mangyari ni JB. Ang buong baryo natin ang nakasalalay rito. Sinabi ni Mang Dolpo kung saan banda ang baluarte ng mga aswang, kung paano yun mapapasok, at kung saan banda sila daraan na hindi sila kagad mapapansin ng mga aswang. Sasamantalahin nila ang kahinaan ng mga aswang sa sikat ng araw. Pinlano nilang maigi ang kanilang gagawin. Pero paano mo mababawi ang mutyang kutsilyo, JB? Magtiwala na lamang tayo sa kapangyarihang taglay ng mutyang kutsilyo, Dodong. Kung gaano katuso ang mga aswang, ay sigurado kong mas tuso pa ng ilang ulit ang kapangyarihan ng mutya. Tama po kayo, Lolo Dolpo. E di paano po? Tara, maganda na po tayo. At iayos na po natin ang mga gagamitin natin. Ikaw, Kuya Dodong, alam mo na ang gagawin bilang isang may dugong aswang. Oo, alam ko. Pero siyempre, kabado pa rin ako dahil tulad ng alam nyo na, medyo napasukan na rin ako ng enerhiya ng mutya ng kutsilyo. Medyo hindi na rin ako 100% aswang. Baka matunugan din kagad nila ako. Kayo po, Lolo Dolpo, handa na po kayo maging pain kung sakali? Handang-handa na ako, iyo. Kung ito man ang huli kong papel sa mundo, tanggap ko kung ano man ang mangyari sa akin. Basta't ang mahalaga, matalo natin ang buong hukbo ng mga aswang. Yun man lang ang maging pamana ko sa aking mga kababaryo. Teka, Itay, sandali. Huwag niyo naman po sabihin yan. Gagawin po namin ni JB ang lahat para matalo ang lahat ng mga aswang na walang kahit na sino sa atin ang mamamatay. Matapos nilang makapaghanda, sa wakas ay lumusob na rin sila sa baluarte ng mga aswang na matatagpuan sa pusod ng gubat sa parteng liblib ng baryo ni Mang Gustin. Sina JB at Mang Dolpo ay dumaan sa parteng maraming tanim na mga halamang herbal na kinatatakutan ng mga aswang. Namutol si JB ng ilan. Pinagtatali at ipinulupot sa kanilang mga katawan ni Mang Dolpo. Nagsilbi nilang proteksyon ang mga ito laban sa mga aswang. Nagmukha silang naglalakad na mga palunpon ng mga halaman. Si Dodong naman ay iba ang rutang dinaanan. Sa wakas ay tagumpay silang nakapasok sa baluarte ng mga aswang. Sa oras na napansin sila ng mga aswang, ay doon na nila isasagawa ang kanilang mga plano. Ipinain ni JB ang matandang si Mang Dolpo at pinatayo sa gitna ng malawak na bulwagan. Nakita ito ng mga aswang. Nagkagulo sila dahil hindi naman makalapit ang mga ito kay Mang Dolpo na nababalot ng mga pangontrang halaman. Napilitang magpalit ng anyo ang mga aswang at sumisingasing na nagsikilos. Si Dodong din noon ay nag-anyong aswang na rin at nakihalo sa nangyayaring kalituan ng mga aswang. Palihim niyang hinanap sina Mang Gustin at Panday Eman. Nahanap naman niya ang mga ito. Sinundan niya hanggang sa mapasok din siya sa kampo ng pinuno ng mga aswang. Galit na galit nitong inuutusan ang mga aswang na matataas ang ranggo at ipinatutugis ang mga nangahas na pumasok sa kanilang baluarte. Natunugan na rin pala nito ang enerhiyang nagmumula mismo sa binatang si JB. Lalabas na sana si Dodong, ngunit sa malas ay natunugan din siya ng pinunong aswang. Sa puntong yun ay naramdaman din nina JB at Mang Dolpo na nanganganib na rin silang lahat.
Dito na pinagana ni JB ang kanyang mutyang kutsilyo na noon ay nakasukbit sa mga tagiliran ni Namang Gustim at Panday Eman. Panahon na! Mutyang kutsilyo ng matador! Magsibalik na kayo sa akin! Sukat nun din ay biglang nangisay si Namang Gustim at Eman dahil sa pagkapasok sa biglang paggana ng sukbit nilang mga kutsilyo. Kusang umangat ang mga ito sa ere at mabilis na umiikot na muling nagsanib sa iisa. Sa prosesong yun ay tinamaan ang ilang mga aswang na nadaanan ng mga ito, maging hanggang sa pumaroon ito sa kamay ni JB ay marami pang ibang natamaan. Dumanak ang dugo sa paligid at umugong ang galit na galit nilang mga pag-atungal. Lumabas na rin at humarap ang pinunong aswang kay JB. Nagpupuyos sa galit na minanduhan nito ang malalakas nitong mga aswang at sabay-sabay na ipinasugod laban kay JB. Noon ay nag-apoy naman ang mga mata ng binatang si JB. Ang hawak niyang matalim na mutyang kutsilyo ay umuusok din na parang pati ito ay galit na galit. Humanda kayo mga aswang kayo! Lagot talaga kayo sa akin! Kakatayin ko kayong lahat ng pinong-pino! Mamatay na kayo! Ah! Naging napakalakas at napakabilis ni JB ng mga sandaling yon. Pinagtataga niya ang bawat aswang na sumusugod at humaharang sa kanya. Napakarami niyang nakalaban at napabagsak. Lahat talagang malalakas at maliliksi. Pero nahirapan din siya, lalo na sa mga aswang na matataas ang ranggo. Ngunit dahil din sa lakas na idinudulot ng kapangyarihan ng mutya, ay hinihigitan nito ang mga yon. Hanggang sa maubos na ni JB ang mga aswang sa buong lugar na yon, at ang tanging natitira na lamang ay ang pinuno ng mga aswang. Para matapos na ang laban, ay wala nang panahong sinayang ang binatang si JB. Nang makatsyempo, ay agad niyang inihagis sa direksyon ng pinuno ng mga aswang ang hawak niyang duguang itak. Ngunit naging napakabilis naman ng kilos ng pinunong aswang, ano pat agad nitong nasunggaban si Dodong, at ito ang ginawang panangga. Sa halip na ang dibdib nito ang matuhog ng kutsilyo, ay ang dibdib ni Dodong ang tinamaan. Kuya Dodong! Hindi maaari! Kuya Dodong! Dahil sa nangyari, ay nagpuyos sa galit si JB laban sa pinunong aswang na tatangkain pa sanang tumakas. Sa isip niya ay mabilis niyang inutusan ang mutyang kutsilyo. Husa itong nabunot mula sa dibdib ni Dodong at umiikot sa ere na sinundan ang pinunong aswang kung saan ito tatakas sana. Nang maabutan ang pinuno ng mga aswang, ay hiniwa muna nito ang likod ng talampakan, sabay hiwa sa binti paakyat sa tiyan. Malakas na napasigaw ang pinuno ng mga aswang, ngunit hindi pa rin tumigil ang mahiwagang kutsilyo. Bumuelo ito sa ere at mabilis na bumulusok patungo sa dibdib ng aswang at bumaon ito direkta sa puso. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Paulit-ulit itong sumaksak at bumaon sa aswang hanggang dumapo ito sa leeg at tuluyang mapugutan na ito ng ulo. Nagkagutay-gutay ang katawan ng pinuno ng mga aswang habang naglalagablab ang buong katawan nito at tuluyang naging abo at sumama sa hangin. Matapos ang lahat, ay kapwa umiiyak na binalikan ni Namang Dolpo at JB ang wala ng buhay na katawan ni Dodong. Pero nang makalapit sila rito, ay nagtaka si JB nang mapansing hindi na pala duguan si Dodong.
lalo na nang makita niyang unti-unting naghihilom ang sugatan nitong dibdib. Parang walang nangyari. Ha? Paano nangyari yun? Lolo Dolpo, ano to? Bakit ganun? Naghihilom po ang sugat ni Kuya Dodong. Parang himala. Nakiramdam namang maigi ang matandang si Mang Dolpo na hindi makapaniwala sa nangyayaring milagro. Diyos ko, maraming salamat. Buhay ang anak ko, JB. Nararamdaman kong pinagaling siya ng enerhiya ng mutyang kutsilyo. Yun ba ang tumama sa kanya? Opo, Lolo Dolpo, yun nga po. Mangyaring aksidente ko po siyang natamaan eh. Kasi iniharang po ng pinunong aswang ang katawan ni Kuya Dodong. Kaya siya pong tinamaan ko. Ngunit sa kabutihan palad, ay mabait sa kanya ang mutyang kutsilyo. Yun ay dahil tapat din ito sa orihinal na may-ari sa kanya. Kaya sa halip ay pinagaling siya ng enerhiya nito. Pati na ang pagiging aswang niya ay natanggal na ng tuluyan sa kanyang puso. O Diyos ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at ginabayan niyo po kami sa labang ito. Maraming salamat po dahil pinagaling niyo po ang anak kong si Dodong. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Muling nabuhay nga si Dodong matapos ang matinding laban na yon sa baluarte mismo ng mga aswang. Nakabalik siya sa pagiging normal na tao. Nagpasalamat ang mag-amang Mang Dolpo at Dodong sa binatang si JB. Si JB rin naman ay nagpasalamat sa dalawa. Tinamang Gustim at Panday Ema naman ay kasamang napatay ni JB sa pakikipaglaban na yon dahil maging ang mga ito'y sumugod sa kanya at hindi lang niya napansin. Hindi rin namalaya ni JB na nasipsip pala ng kanyang mutyang kutsilyo ang kapangyarihang taglay ng medalyon ni Mang Gustim at inihiwalay sa kapangyarihang itim na nakapaloob dito. Lumipas ang maraming araw. Namuhay ulit ng normal ang tatlo at ang kanilang baryo ay naging mapayapa na wala ng mga aswang na pinoproblema at pumapatay sa mga tao. Kalaunan din ay nalaman ni Mang Dolpo at Dodong ang rason kung bakit madaling magtiwala si JB. Ayon kay JB, ugali lang daw talaga niya yun, ngunit yun ay paraan lang niya para subukan ang talagang nasa loob ng isang tao. Tulad daw ng ginawa niya kina Mang Gustim at Panday Eman. Nagkunwari siya na nagamit pa niya laban sa mga aswang. Isang mahalagang bagay yon na natutuhan ng mag-amang Mang Dolpo at Dodong. Ang magkunwaring madaling magtiwala, ngunit kasabay pala nun ay sinusubok ang totoong intensyon ng tao at base rito ay saka bumubuo ng matalinong desisyon. Magmula noon, wala nang aswang na gumagambala at nanggugulo sa baryo. Patuloy na iniingatan ni JB ang mutyang kutsilyo na ipinagkatiwala sa kanya. Magkakasama na silang namuhay nila Mang Dolpo at Dodong na parabang tunay na siyang pamilya ng mga ito. Tinuturuan siya ng matandang si Mang Dolpo ng mga orasyon at dasal. Tapos ay magsasanay sila ni Dodong sa paggamit naman ng iba't ibang klaseng mga armas. Para nang sa ganon ay mas lalo niya pang mapalawig ang kanyang kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang at iba pang kampon ng kadiliman. Nalabis naman niyang ipinagpapasalamat sa matanda at kay Dodong. Nangako siya sa kanyang sarili na habang hawak niya ang mahiwagang kutsilyong may makapangyarihang mutya,
ay walang makakapanakit sa itinuturing na niyang bagong pamilya at mahal sa kanya, at sisiguraduhin niya na ipagtatanggol niya ang lahat sa kanilang baryo laban sa mga aswang na maghahasik ng lagim dito sa ngalan ng Panginoon ng katapangan at pagmamahal. Isang maulang gabi,